sa lahat po ng mga kasama natin, isang maalap na hapon sa inyo lahat. Alam niyo mga kasama, narito tayo ngayon para gumitahin mula ng isang taon nang kinidnap ang Pangulong Duterte. Bakit ko sinabing kinidnap? Ang kumidnap ang sarili nating gobyerno. Kailan lamang nakasama natin ang 18 marino, yung ating 18 brave Marines. Ano po ang sinasabi nila? Sila ang sumusuko sa mga ICC commissioners at investigators. Sila ang nagbabayad ng hotel. Sila ang gumagawa ng pamaraan upang magkaroon ng investigasyon dito sa Midas Hotel na pag-aari ni Saldico. Libre si Saldico nagbabayad. Doon sa unit ni Saldico sa Raffles sa Makati, doon dinadala ang mga witness, doon dinadala ang mga tao para ibuo ang kaso laban kay Pangulong Duterte. Sino nagdala? Si Senador Antonio Trillanes. Nangyari ang investigasyon 5 taon matapos tayo na mawala sa ICC. 5 taon, wala na tayo. Ginawa ang investigasyon. At hindi lang basta-basta investigasyon. Inayos ang kaso. Inilabas ang mga testigo. Hindi para tingnan ang katotohanan. Hindi para ayusin ang hustisya. Pero para kidnapin at ikulong si Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Ano po ang sinasabi ng mga security? Wala pa ho ang warrant of arrest. Ikinulong na sa Villamor ang Pangulong Duterte. Sinigurado nila na mula Hong Kong makukuha si Duterte at madadala sa Netherlands. Mga kababayan, wala akong problema sa hustisya. Wala akong problema kung nung nais na sa katotohanan. Tandaan ninyo, si Pangulong Estrada kinasuhan sa Pilipinas, sa korte sa Pilipinas, ikinulong sa Pilipinas. Ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kinasuhan sa Pilipinas, batas ng Pilipinas, ikinulong sa Pilipinas. Pero si Pangulong Duterte kinidnap ng ating gobyerno. Ang sabi ni Saldico, si Bongbong Marcos mismo ang mastermind sa kaso ni Duterte sa pagtestigo ni Trillanes sa pera ni binibigay at nung siya ay kidnapin at ilipad sa The Hague, Netherlands. Bakit tayo nandito sa Supreme Court? Bakit tayo narito sa Korte Suprema? Alam niyo ba na ang ICC, ang ibig sabihin po niyan, pagka ang isang bansa magulo, walang kaayusan, ang mga korte ay hindi nagpa-function o walang independensa ang korte, doon lamang dadalhin sa ICC. Pero dito mo ba gumagana ang korte ng Pilipinas? Gumagana! Wala ba tayong korte? Meron. Mabagal nga lang. Kaya po ang Korte Suprema dapat magsalita dahil ang pagkakaresto ni Duterte ay sampal sa Korte Suprema, sampal sa Korte ng Bayan, sampal sa batas ng Pilipinas. Mga kasama, noong lumabas si Sergeant Contesa,
sinabi niya na sa amin ang ICC. Sabi namin sa kanya, Sergeant Gutesa, siguro hindi panahon na banggitin mo ang ICC. Alam niyo, ang sabi ni Sergeant Gutesa, ang matataas na mga opisyal ng gobyerno nasa Maidas nagpo-monitor sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Ano ang sabi ng 18 sundalo? Magmula pa ng airport, ibibigay ng tao ni Senador Trillanes ang susi sa mga hotel nila. Pagsundo sa mga investigador, dadali nila sa mga hotel, ibibigay ang susi. Susunduin nila gamit ang kotse ni Saldico. Magmula doon, pagpunta ng Maidas Hotel, susunduin ang mga gusto nilang testigo. Susunduin yung gusto nilang magsalita laban kay Pangulong Duterte. Gamit ang pondo ni Saldico. Gamit ang hotel ni Saldico. Gamit ang mga unit ni Saldico. Kaya ito po, mga kasama, ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Sa siguro nila kay Pangulong Duterte, nag-usap-usap, mas mabuti ilabas yan ang bansa kaysa kasuhan sa Pilipinas. Pero hindi nila naintindihan, sa ginawa nila, naging martir si Pangulong Rudy Duterte. Tatlo lang po sa aking kaibigan at namatay na matatandaan ng sambayanan. Ang pagkamatay ni Jose Rizal dito sa Luneta. Ang pagkamatay ni Ninoy Aquino sa tarmac ng NAIA na pinaslang ng mga sundalo, pinaslang sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, sa ating kasaysayan, pag namatay ang Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, siya lang ang tanging Pangulo na kinidnap ng sarili niyang gobyerno. Takot sa kanya dahil sa politika, kinipit ang isang Pilipino, ang isang leader na minamahal ng sambayan ng Pilipinas. Yan po, walang iba, kundi ang Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pong 18, kinasuhan po. Ako mismo, kinasuhan. Ang isang magaling at matapang na abogado, Attorney Levi Baligot, kinasuhan po nila. Kinasuhan dahil nagsabi ng katotohanan sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Ano bang sinabi ng mga sundalo? Nag-deliver kami sa mga senador. Nag-deliver kami sa mga congressman. Nag-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ng mga sundalo. Yung bilyon-bilyon na mali-maleta lang dinideliver nila, yan po ay pera ninyo. Pera ng kapulisan na makasama natin. Pera ng taong bayan. Dahil po yan ay buwis na binabayad po natin. Pero ayaw nilang pakinggan. Bagkus, ang mga nagsalita pa ang kinakasuhan. Kaya po, ngayong hapon, nananawagan kami sa Korte Suprema. Baka kayo na lang ang institusyon na maaaring magbigay hustisya sa sambayanan. Ayaw mag-imbestiga ng Kongreso dahil kasama sila sa binibigyan ng pera. Ayaw mag-imbestiga ng Senado dahil binibigyan sila ng mali-malitang pera. Ayaw mag-imbestiga ng Ombudsman, ng NBI, ng tama ang iniimbestigahan ang nag-akusa dahil ang mga tao din yan ay sangkot sa mali-malitang pera. Kaya po sa Korte Suprema, ito po hustisya na hinihingi, ibigay po naman ninyo. Dahil pag wala ng tatakbuhan
sambayanan. Pag wala nang masumbungan ang sambayanan, baka po pati ang mga pulis na nandito, kaming lahat, ang sambayanang Pilipino, magsama-sama para palitan ang gobyerno nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Babay ang Pilipinas!